Sabi kahapon ni Congressman Sumtay, hindi raw serious yung threat ni VP Sara kay Pangulong Marcos. And para some sort of ma-justify yung kanyang premise, nagbigay pa nga siya ng, ng premise na nagbunga ng matinding pagbati ko sa kongresista, particularly coming from doon sa mga kababaihan. Ganyan po talaga ang maaaring maging opinyon ng isang abogado sa isang kliyente. Dito po, total, ang pinag-usapan dito po ay ang buhay ng ating Pangulo, ni First Lady, at idagdag na rin po natin ang dating House Speaker, Martin Romualdez. Hindi seryoso sa kanyang pananaw ang pagbabanta sa buhay ng isang Pangulo. Alam po natin ang kaibahan ng grave threats sa murder, grave threats sa homicide, grave threats sa physical injuries. Ang grave threats, ito po ay sumasaklaw sa pagbabanta na gawan ng isang krimen, ang isang tao, ang kanyang honor o ang kanyang property. It involves threatening another person with infliction of crime in the person, in the honor, and the property of that person being threatened. Seryoso po, kahit biro o hindi biro, ang pagbabanta sa buhay ng isang Pangulo. Kung sa ibang tao, o sabihin na natin, doon sa mga nagsasabing hindi seryoso ang mga salitang patain mo ang isang tao kapag or I will kill you if kahit ano pa ang kondisyon niyan, nandoon ang pagbabanta, nandoon ang pagkikreate ng fear and anxiety in the person being threatened. Nandoon ang intimidation. Kung sa pamilya kaya nila ito gawin, tumawag ang isang tao at sabihin, I am imagining myself killing you. Hindi ba sila matetreten? Nasasabi lamang nila ito dahil hindi sila ang natreten. At patungkol sa sinasabi na naging usapin patungkol sa kababaihan, unang-una po, ang pag-i-imagine o pagpapantasya sa isang babae. Kung ito'y nasa isip lamang, hindi natin masasabing ito'y krimen dahil hindi ito na isisiwalat. Nasa puso, nasa utak ng isang lalaki. Pero pag ito'y ibinulalas niya at ipinagmalaki sa publiko ang kanyang pagpapantasya sa isang babae, this is definitely a sexual innuendo. Hindi po ito masasabing walang krimen. The mere fact na sinabi niya to in public, to the public, pertaining to a particular person, it is already covered by Safe Spaces Act. So, hindi pwedeng sabihin na walang krimen kung ito'y ibinulalas at ipinagmalaki pa sa publiko ang isang pagpapantasya sa isang babae. Yusek, bilang babae ba na-offend kaya? Na-offend ako para sa lahat ng kababaihan, lalo na kung ipagmamalaki pa na karangalan ng isang babae na siya ay pagpantasyahan. Dapat pa bang ipagpasalamat na ang lalaki ay nag-iisip ng malaswa sa iyong pagkababae? Nagkataon lamang siguro na siya ay nakasuot ng isang suit, nakaharap sa isang mic,
at may titulo bago sa kanyang pangalan. Kung nagkataon na ang lalaking ito ang nagsalita ay nasa isang kanto, nakahubad, at sinabihan ng isang babaeng naglalakad na ini-imagine ko kung anong ginagawa ko sa iyo kasi ang ganda mo. Magkaiba ba yun? Kung ordinaryong tao ang gagawa o ang tao ay supposed to be isang honorable. Salamat po, Yosek. Sunod po na tanong, Marisa Nalili, TV5. Yusek, follow-up. Yung apology from Congressman Suntay, will that be enough? Nagawa niya na eh. Consummated na po. Nakita na po natin kung ano ang nasa isip niya, kung paano siya mag-isip, at kung paano siya magkilos kung mayroon siya nakikitang magandang babae. Siguro mas maganda pong itanong niyo yan, lalo na Alvin, itanong niyo yan sa wife ni Congressman Suntay. Sunod po na katanungan, Ivan Mayrin ng GMA7. Balikan ko lang po yung nagaganap na hearing. Ikalawang araw po ngayon ng Justice Committee hearing on the determination of sufficiency in substance. Have you had the chance to talk to the President on his thoughts sa itinatakbo ng proceedings sa Justice Committee? Hindi po namin ngayon napag-usapan personally dahil kahapon po nakita niyo po kung gaano po ka-busy po. Nagkaroon po talaga ng special cabinet meeting as early as 9 o'clock in the morning kahapon. At yung pong pagpapatawag ng Pangulo na isang press con ay biglaan din po yun dahil kinakailangan niya pong magulat sa ating mga kababayan. So sa ngayon po ay hindi po namin napag-uusapan ang patungkol sa hearing sa Committee on Justice regarding sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente. Mr. Claire, how closely is the President watching the proceedings? Or would you say, is he very much interested in the outcome? Or is he indifferent since, as you've been saying, he would like the process to take its course? Hindi po makikialam ang Pangulo kung ano po mangyayari at magaganap sa hearing sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente. Ang tanging nais lamang po niya ay masunod ang proseso, masunod ang konstitusyon, at makita kung ano man ang ebidensya at kung may dapat na managot, managot. Hanggang dun lamang po.